Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Napoleon Mactal. Isa po ako sa mga ministro sa Iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus. Ako po ay nakabase dito sa Saskatchewan, Canada. At ako po ay natutuwa na magkaroon po ako ng pagkakataon na makabahagi sa pagmimisyon na ginagawa ni kapatid na JR sa inyo. At sa araw po ito, gusto ko pong talakayin ang may kinalaman sa pananampalataya. Ang kasing kahulugan po ng salitang pananampalataya ay pananalig. At sa English po ito ay tinatawag na faith. Ang tiwala medyo related po ng bahagya, pero masasabi po natin mas mataas ang pananampalataya kung ikukumpara sa tiwala o paniniwala. Halimbawa po, kung tayo ay mayroong tiwala, meron po tayong trust doon po sa isang doktor, tayo po ay pupunta doon sa doktor na yon, sa kanya po tayo magpapatingin. At kapag ka po may sinabi ang doktor na yan, talagang susundin po natin. Pagka po tayo binigyan ng reseta, pupunta po tayo sa butika. Bibilin po natin yung gamot na nireseta sa atin. At atin pong iinumin kung ano po ang sabi ng doktor. Kung kailangan po nating inumin ng 3 beses sa isang araw. Halimbawa po isang capsule, 3 beses ang araw, yan po ang kanyang prescription o reseta. Sapagkat mayroon po tayong tiwala doon sa doktor. Buo po yung ating loob at kumpiyansa po tayo na tayo po ay gagaling dahil sa kanyang nireseta sa atin. Susundin po natin lahat ng kanyang sinabi dahil po gusto nating gumaling. Ganon din po, medyo katulad, subalit ang sabi ko nga mas mataas ang degree pag sinabi nating pananampalataya, sapagkat ito ay nakaukol sa Diyos. Ang Diyos, bagamat hindi po natin siya nakikita, ay nananampalataya po tayo na may Diyos, sapagkat ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan na tayo po ay kailangang sumampalataya sa Ama at kinakailangan din nating sumampalataya sa Anak. So ibig sabihin sa pananampalataya, dapat dalawa ang ating sasampalatayanan. Ang ating Panginoong Jesucristo po ang nagsabi niyan sa Juan 14:1. Huwag maglumihanan ang inyong puso, ang sabi niya. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya rin naman kayo sa akin. Kaya sa paksang pananampalataya, tayo bilang mga nilikha ng Diyos, bagamat di natin nakita ang ating Panginoong Hesus at hindi natin nakita ang Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ay sumasampalataya tayo sa kanilang dalawa. Sapagkat ang kahulugan ng salitang pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So sumasampalataya po tayo sapagkat unang-una ay sinasabi po ng banal na kasulatan na may Diyos na dapat nating sampalatayanan. Siya ang may likha ng langit at ng lupa, at ang kalikasan ang katunayan na mayroong Diyos na dapat nating sampalatayanan. Kaya sa 11:1 ng Hebreo, ganito po ang definisyon na binanggit ni Apostol Pablo, o kung si Bernabe man ang sumulat nito. Ang sabi niya, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating inaasahan. Kung ang Diyos po ay may pangako sa atin at tayo po ay tiyak
sumasampalataya tayo na ito ay magaganap o mangyayari, ang tawag po doon ay pananampalataya. Ang pangako po ng Diyos sa mga tao na sasampalataya sa kanyang mga salita at susundin ito hanggang sa kawakasan ng ating mga buhay, ang pangako po sa atin ay buhay na walang hanggan. Ang pangako po sa atin ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Buhay na walang hanggan na kapiling ng Diyos nating Ama at ng ating Panginoong Hesus. Kapag po tayo may pananampalataya, ano man po ang mangyari, ay tiyak na tiyak tayo na mangyayari ang ating inaasahan na pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ang pananampalataya ay ang kabaligtaran ng salitang pag-aalinlangan. Yan. So, naalala nyo naman siguro ang nangyari kay Apostol Pedro nung makita niyang ating Panginoong Jesucristo lumalakad sa ibabaw ng tubig. At ang sabi ni Pedro, Panginoon, kung gusto mo, makakalakad din ako dyan sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Kristo, sige, gusto ko na ganun yan. At nung una ay maganda ang nangyayari. Nakakalakad siya sa tubig, subalit nung lumalakas na ang hangin at lumalakas na rin ang alon, ay siya unti-unting lumulubog. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesus, nung siya ay kanyang sagipin, iniunat ni Kristo ang kanyang kamay upang siya sagipin, ang sabi ni Kristo, bakit ka nag-alinlangan? So kapag po tayo ay sumasampalataya, ay wala po ang alinlangan sa ating mga puso. Sinasabing ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari yung ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. At ano po ang mangyayari kung tayo may pananampalataya? Kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. At kapag atin pong binasa ang mga sumusunod na talata, dahil sa pananampalataya, ang sabi, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil po ang pananampalataya ay ang pagpananalig o pagtitiwala sa may lalang sa atin. At nandiyan na rin yung ating pananampalataya sa banal na kasulatan, ating nauunawaan na ang sanlibutan ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang mga bagay na ating nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Kaya napakahalaga na magkaroon ng tao ng pananampalataya. At alam naman natin na ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kaya purihin ang Panginoon sa inyong ginagawang pakikinig ng kanyang mga salita at nawa ay tumubo sa ating mga puso ang pananampalataya sa Diyos na ating Ama at sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo, at sana ay magkasama-sama tayo sa sambahayan ng Diyos na tinatawag na Iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus. At kapag po ito ay ating ginawa, tayo po ay pangunguluhan ng ating Panginoong Hesus, at kung tayo po ay kanyang pinangunguluhan, siya rin po ang magiging ating tagapagligtas. Muli po, pumabati ako ng isang magandang araw at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at ating Panginoong Hesus ang sumainyong lahat. Magandang gabi po.